Magandang oras mo, kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang lihim na misteryo ng Roma. Matatandaan natin na si Jesucristo, ang Mesiyas, ang pumatay sa kanya ay walang iba kundi ang mga taga-Roma. At napaisip ba kayo mga kaibigan kung paano namatay ang mga apostoles ni Jesucristo? At sino nga ba ang pumatay sa kanila at bakit sila pinatay? At atin itong isa-isahing sagutin mga kaibigan. Pagkatapos ni Jesucristo ay nabuhay na muli, siya ay umakyat na sa langit. Pero bago yan, binanggit niya sa mga disipulo ang isang babala. Sa mga Gawa 20 verse 29 to 31, sabi niya dito, "Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga tao magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo, alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko." Ito mga kaibigan, ang babala ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo. At kung ating matatandaan, nung hinuli ang ating Panginoong Hesus ng gabi bago siya ipako sa krus, na ang mga alagad ay lahat sila ay nagsitakbuhan dahil natatakot sila na madamay sa kamatayan ng kanilang master na si Jesucristo, ang ating Panginoong Diyos. Ngunit ano ang nagbigay ng lakas ng loob sa mga disipulo pagkatapos umakyat ni Jesucristo sa langit? Paano sila nagkaroon ng lakas ng loob upang ipaglaban ang kanilang pananampalataya na hudyat na sila ay patayin ng kagaya ni Jesucristo? Ito ay dahil ipinangako ng ating Panginoong Hesus na sa kanyang pag-alis ay darating at bababa sa kanila ang banal na Espiritu na magbibigay sa kanila ng lakas ng loob at karunungan upang ihayag ang katotohanan ng kaligtasan at pag-ibig ng ating Panginoon. Ito ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa mga alagad na sila ay maghintay sa upper room at sila ay mag-fasting ng 40 days at matatanggap nila ang banal na Espiritu. At ito nga ang nangyari sa kanila mga kaibigan. Si Pedro, na tinatawag na Grammatos at Idiokrates sa salitang Grego, ito ang kutya sa kanya na ang ibig sabihin ay hindi siya marunong magbasa. At sa salitang Idiokrates ay mapapansin natin ang salitang idiot. Ngunit pagkatapos mga kaibigan na mapuspos ng banal na Espiritu ang mga disipulo, ay sila ay naging matapang. Ang wisdom ng Panginoon ay sumakanila at hindi sila natatakot na mamatay alang-alang sa kanilang trabaho para mailaganap ang katotohanan ng pag-ibig ng Panginoong Diyos para sa sanlibutan. At kung ating babalikan mga kaibigan, ang propesiya, kapanahunan mga kaibigan ng Roma na mainit ang kanilang mga mata patungkol sa mga gawain ng mga disipulo. Bilang paganong relihiyon kasi, sila ay naniniwala na ang mga emperor ay kabahagi ng pagiging Diyos at mainit sa tainga ng mga leaders ng Roma ang patungkol sa Mesiyas, ang ating Panginoong Jesucristo, na siya ang hari ng mga hari, at kanilang inilalathala ang patungkol sa kahariang darating na mas higit sa kaharian ng Roma. At kaya naman mga kaibigan, isa-isa silang pinatay dahil sa kanilang pananampalataya at gawain ng pagbimisyonero alang-alang sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit pinatay ang mga disipulo, dahil na rin sa kagagawan ni Satanas, dahil kanyang sinapian ang mga pag-iisip ng mga leaders, lalong-lalo na sa lugar ng Roma, para patayin ang mga disipulong ito. At ang katanungan mga kaibigan, kung inaangkin ng Roma na si Pedro ang una nilang papa, bakit siya ay pinatay ng Roma? Atin itong pag-uusapan mga kaibigan sa mga susunod na content. At balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ating talakayin ang kamatayan ng mga apostoles o mga disipulos ng ating Panginoong Hesukristo. Unang-una ay si Judas Iscariote. Si Judas Iscariote ay alam natin lahat
kung paano siya namatay. Ito ay nakasaad sa libro ng Mateo 27 verse 5. Pagkatapos hinudas ni Judas ang ating Panginoong Hesukristo, ay naggilty ito at ibinalik niya ang 30 pieces of silver na halaga ng kanyang paghuhudas sa ating Panginoong Hesukristo. Ngunit sa kanyang paghingi ng kapatawaran ay hindi niya tinanggap ang grasya ng Panginoon at hindi niya tinanggap ang kapatawaran ng Panginoon. Kaya naman nandun pa rin ang guilt feelings sa kanyang puso at pagkatapos siya ay nagbigti. Mateo 27 verse 5. At kanyang ibinulaksak sa santuaryo ang mga putol na pilak at umalis, at siya yumaon at nagbigti. At nakasaad mga kaibigan sa libro ng mga gawa 1 verse 18, ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay ibinili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patiwarik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang laman loob. Pangalawa, James the Great, ang anak ni Zebedee. Si James ay kilala sa pangalang Santiago sa Tagalog. Kasabay na tinawag ni Jesus si Pedro. Si Santiago ay kasabayang tinawag ni Jesus kasama ni Pedro, dahil nandun din si Juan at saka si Santiago noong panahong tinawag ng ating Panginoong Jesus si Pedro. Silang tatlo ay pawang mangingisda at dito ay sinabihan sila ng Panginoon na gagawin niya silang fishers of men. Si James na anak ni Zebedee ang pangalawang apostol. Nakasaad sa Biblia kung paano pinatay si Santiago. Ito ay makikita sa mga gawa 12 verse 2, at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Kung ating babalikan mga kaibigan ang verse 1, nang panahon ngang yaon ay iniulat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia, at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Ang kamatayan ni James o ni Santiago na anak ni Zebedee ay naganap sa kasagsagan ng pamumuno ni Haring Herod. Siya ay pinaniniwalaang namatay noong 44 AD nang makita ni Haring Herodes na masaya ang mga Hudyo. Sa pagkamatay ni Santiago ay pinahuli rin nito si Pedro o si Simon Peter, ngunit si Pedro ay pinatakas ng anghel ng Diyos. Simon Peter o Simon Pedro. Si Pedro ay anak ni Jonas na isang mangingisda. Siya ay nagmula sa Bethsaida at Capernaum. Kilala siya sa tawag na Simon o Cephas. Sa 12 apostol, si Pedro ang tumayong pinakapinuno pagkatapos mamatay ng ating Panginoong Hesukristo. Nanindigan siya bilang tagapagsalita para sa lahat ng 12 apostol. Siya ang unang nagkumpisal kay Jesus. Nagpahayag siya at pinahayag niya na si Jesus ay anak ng buhay na Diyos. Si Pedro ang kaisa-isahang tao na naglakad sa tubig nang siya ay tinawag ni Jesus. Siya rin ang apostol na tumaga sa tenga ng isang sundalo na dumakip kay Jesus pagkatapos ng kanilang huling hapunan. Ang pagkamatay ni Pedro ay katulad din ng pagkamatay ni Jesus. Siya ay pinako sa krus sa Roma noong panahon ng pamumuno ni Emperor Nero. Ito ang panahon kung kailan ang mga Kristiyano ay pinaguhuli at pinapakain sa mga leon sa Colosseum bilang libangan ng mga taga-Roma sa panahong iyan. Ayon sa pinagsama-samang istorya, si Pedro ay ipinako sa krus katulad kay Jesus, ngunit hiniling niya na siya ay ipako sa krus ng pabaliktad sa kadahilan ng hindi raw siya karapat-dapat na mamatay ng katulad ng ating Panginoong Jesus. Nakasaad ito sa John 21 verse 18 to 19 na sinabi ni Jesus kay Pedro, "Pakatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka sa lugar na di mo gusto." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paanong mamamatay si Pedro at kung paano niya pararangalan ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Andres o Andrew. Si Andres ang kapatid ni Pedro at isa sa mga anak ni Jonas. Siya ay nanirahan sa Bethsaida at Capernaum at isa din siyang mangingisda. Bago siya tinawag ni Jesus, ipinakilala ni Andres ang ibang mga apostol kay Hesukristo. Maging ang kanyang kapatid na si Pedro ay siya ang nagpakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangunahing layunin niya ay upang dalhin niya ang iba pang mga apostol sa paanan ng ating Panginoon. Oo mga kaibigan, si Andres ay dating disipulo ni John the Baptist o ni Juan Bautista bago pa man siya naging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Si Andres ay nagpunta at napadpad sa lugar kung saan uso ang kanibalismo
na ang ibig sabihin mga kaibigan ng kanibalismo ay alam nyo na, sila ay kumakain ng kapwa-tao. Sinabi ng mga sinaunang Kristiyano dito na si Andres ay nagpalaganap ng Kristyanismo sa Soviet Union at pagkatapos ay nagpunta siya sa Greece sa bayan ng Patra. Dito siya ay pinaaresto ng isang gobernador na nasa ilalim ng gobyerno ng Roma. Hinatulan siyang mamatay sa krus. Sinabi ni Andres na hindi karapat dapat siyang mapako sa krus sa parehong postura na krus ng kanyang guro at Panginoon na si Jesucristo. Siya ay humiling na maging iba ang sa kanya, kung kaya siya ay pinako sa krus sa isang hugis-ekis na krus na tinatawag ding Cross of St. Andrew. Pinaniniwalaan ng marami na si Apostol Andres ay namatay noong 60 AD sa buwan ng November. Sinasabi ng ilang mga historians, habang si Apostol Andres ay nasa krus at unti-unting namamatay, ay pinatawag niya ang mga tao at sila ay patuloy na tinuruan ng mga aral ng Diyos hanggang siya ay malagutan ng hininga. Si Tomas o tinatawag na Doubting Thomas dahil sa kanyang prinsipyo na kung hindi niya makita ang ating Panginoong Hesus at hindi niya mailagay ang kanyang kamay sa butas ng mga kamay ng ating Panginoong Hesus ay hindi siya maniniwala na buhay ang ating Panginoong Hesus. Ayon sa mga naunang tradisyon at paniniwala, si Apostol Thomas ay aktibong nangaral sa Persia at nagpunta din siya ng India at doon ipinahayag ang salita ng Diyos. Sa ibang bersyon ng kanyang pagkamatay ay inundayan siya ng mga saksak gamit ang sibat ng isang pari na sumasamba sa Diyos-Diyosang Kali, habang ang isa namang dahilan ng kanyang pagkamatay ay sinaksak siya ng sibat ng 4 na sundalo dahil ayaw din ng mga ito ang kanyang mga ipinapangaral. Philip o Felipe, ito ang apostol na nag-request kay Jesus na ipakita sa kanila ang Diyos Ama. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang inyong Ama at masisiyahan na kami." Nakasaad dito sa libro ni Apostol Juan 14 verse 8 to 10. Sumagot si Jesus. Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba nananampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa." Kung ating matatandaan mga kaibigan, siya rin ang apostol na inutusan ng anghel ng Diyos para ibahagi ang aral sa isang eunuko na taga-Ethiopia na bigla siyang kinuha ng Espiritu ng Diyos at ipinunta sa ibang lugar. Kumbaga, itineleport siya at ipinunta siya sa Azotus. Ayon sa tradisyon, si Philip ay sinasabing nagpunta at nangaral sa Prega, isang lugar sa Turkey. Ngunit siya ay nahuli ng mga Hudyo na tumutuligsa sa mga bilin ng ating Panginoong Hesus at pagkatapos ay ipinako siya sa krus ng pabaliktad at saka pinagbabato hanggang mamatay. Mateo. Si Mateo ay kilala bilang maniningil ng buwis. Ito ay nakasaad sa Mateo 9 verse 9 at noong siya ay yayain ni Jesus upang siya ay sumama sa kanya. Katulad din ng mga ibang apostol, si Mateo ay nagpunta sa iba't ibang mga lugar para ibahagi ang mga salita ng Diyos. Nagpunta siya sa Ethiopia at Persia. Doon siya nangaral ng mga salita ng Diyos. Isinulat niya ang librong Mateo at siya ay namatay sa pamagitan ng sibat sa syudad ng Nadaba noong 60 AD. Bartolomeo o Nathaniel. Si Bartolome ay kaibigan ni Philip na taga Bethsaida. Siya ang nagpakilala kay Jesus at kilala rin siya sa pangalang Nathaniel. Si Bartolome ay nagpunta at nangaral sa Asia ng matagal na panahon. Nagpunta siya sa India at pagkatapos ay nagpunta siya sa Armenia upang mangaral. Kasama niya roon ang isang apostol pa at pinaniniwalaang sila ang nagpalaganap ng Kristyanismo sa bansang Armenia. Dahil sa kanyang pangangaral, naging Kristiyano ang hari ng Armenia na si Haring Ptolemaios. Dahil dito, nagalit ang kapatid ng haring ito na si Prinsipe Astyages, kaya't ipinahuli niya at ipinapatay si Bartolome. Ang kanyang pagkamatay ay ang isa sa pinakamalubha sa pagkamatay ng mga apostol. Sinasabing siya ay pinako sa krus, binalatan ng buhay, tinanggal ang mga balat at hinayaang umagos ang kanyang dugo ng matagal na panahon para kanyang madama ang matinding sakit at pagkatapos ay pinugutan siya ng ulo. May isang version naman ng kwento na maaring namatay si Bartolome
sa Kalyan sa India at hindi sa Armenia, sa kadahilan ng walang nakatalang hari ng Armenia ang pangalang Ptolemaeus. Ngunit mayroong nakatalang haring Ptolemaeus sa kasaysayan ng kaharian ng India. James, the Lord's brother. Si James the Less ang tinutukoy sa Galatians 1 verse 19 na kapatid ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ay half-brother ni Jesus Christ. Kahit na sinasabi sa Biblia na siya ay kapatid ng Panginoon, ay hindi siya katulad ng ating Panginoong Jesus na Mesiya din at anak ng Diyos. Ayon sa balita, si James ay namatay sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya ng mga Hudyo na sumusunod sa relihiyong Judaismo. Paniniwalaang si James ay nangaral noon sa Damascus na mas kilala noon bilang Syria, at nagalit sa kanya ang mga tao doon at siya ay kanilang hinuli at siya ay pinatay. Sinasabi rin na pagkatapos siyang batuhin ay hindi pa siya tuluyang namatay. Kaya lumapit ang isang tao na may hawak na pamalo at ginamit ito upang hampasin siya sa ulo na hudyat ng kanyang tuluyang pagkamatay. Simon the Zealot, o mas kilala bilang Simon na taga-Kadeneo. Siya ang isa sa pinakamisteryosong apostol ng ating Panginoong Hesukristo dahil limitado at di matukoy ang impormasyon patungkol sa kanya. Sinasabi ng ilan na ang karugtong ng kanyang pangalan na Zealot ay dahil sa membro siya ng mga Zealots. Ang Zealots ay grupo ng mga Hudyo na pasikretong nag-aalsa laban sa pananakop sa kanila ng mga Romano. Sila ang mga debotong miyembro ng Judaismo at maituturing ng mga assassins dahil nagtatago sila ng mga maliliit na kutsilyo sa ilalim ng kanilang mga damit para gamitin kung sakali mang nais silang patayin ng mga tao, lalo na kung ang tao ay tumutuligsa dahil sa kanilang prinsipyo, sa kanilang pagsunod sa batas o Torah. Sinasabi ng mga scholars na maaring pinili ng ating Panginoong Hesukristo si Simon the Zealot para mabalanse ang kanyang grupo, lalo na at kasapi naman dito ang isang maniningil ng buwis na si Mateo. Ganun pa man, si Simon ang isa sa mga apostol na nakakita sa pag-akyat ni Jesus sa langit. Iniwan niya ang kanyang dating buhay at katulad ng ibang mga apostol ay nagbahagi siya ng mga aral ng Diyos sa ibang mga tao. Paniwala ng marami na siya ay nagpunta sa Egypt, Syrian, Africa, Mauritania at Britain, ganon din sa Libya at Persia, at nangaral siya sa maraming mga tao. Dalawang bersyon ang kanyang pagkamatay. Ang una ay nagpunta daw siya sa Persia at doon siya pinatay nang hindi siya sumunod na magsakripisyo para sa mga Diyos-Diyosan na katulad ng mga tao doon na tinatawag din nila na Sun God. Ang pangalawang bersyon naman ay nagpunta siya sa Syria at nang sabihin niya na siya ay kasamahan ng ating Panginoong Hesukristo ay ipinako siya sa krus ng isang gobernador na sanhi ng kanyang pagkamatay. Jude o Tadeus. Si Tadeus ang apostol na usap-usapang kapatid ni James the Less na tinatawag namang the Lord's brother, na kung iisipin ay kapatid din siya ng ating Panginoong Hesukristo. Walang matibay na basihan kung siya nga ba ay kapatid ng ating Panginoon. Maaring oo at maaring namang hindi. Ang mahalaga ay isa siya sa mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo na nagpahayag ng aral ng Diyos sa mga tao. Si Jude ang pinaniniwalaang sumulat sa libro ng Epistle of Jude. Pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa langit ay nagtungo si Tadeus sa Mesopotamia at nangaral siya doon sa loob ng 10 taon. Dito ay madami ang nagpabinyag sa pagiging Kristiyano dahil sa kanyang pamamahayag, at muli siyang nagbalik sa Jerusalem pagkatapos ng mahabang panahon para muling makipag-isa sa iba pang mga apostoles. Kalaunan ay kasama niyang nagpunta sa Judea, Samaria, Idumea, Syria, Iran at Libya, ganoon din sa Persia, si Simon the Zealot, at doon mas maraming tao ang kanilang pinangaralan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Hindi rin klaro ang kamatayan ni Apostol Tadeus na may nagsasabi na siya ay namatay sa pamamagitan ng pagpukpok sa kanya gamit ang kahoy, o kaya ay pinatay siya gamit ang palakol. Sinasabi naman ng iba na siya ay pinatay sa pamamagitan ng palaso o sibat, at ang iba naman ay naniniwala na siya ay pinako sa krus tulad ng ating Panginoong Hesukristo at iba pang mga apostol. Matayas. Si Matyas o Matayas ang pumalit kay Judas Iscariote bilang pang-12 apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay nakasaad sa Acts 1 verse 23 to 26, at kanilang ibinukod ang dalawa
si Jose na tinatawag na Barsabas na pinakamagatang husto at si Matayas. At sila'y nagsipanalangin at nagsipagsabi, Ikaw, Panginoon, na nakatataho ng mga puso ng lahat ng mga tao ay ipakilala mo kung alin sa dalawang ito ang iyong hinirang upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagkaapostol na kinahulugan ni Judas upang siya'y makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagsapalaran nila at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 11 apostol. Si Matayas ay nagpunta sa Judea at Ethiopia kung saan may mga kanibal na kumakain ng mga tao at doon niya ipinangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos sa isang lugar sa Ethiopia na Colchise o kilala ngayon bilang Georgia. Siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato sa kanya. John the Beloved, siya ang apostol na pinagbulungan ng ating Panginoong Hesus kung sino ang magkakanuno sa kanya noong sila ay kumakain sa The Last Supper. Nakasaad ito sa John 13 verse 23-26. Sa dulang ay may isa sa kanyang mga alagad na minamahal ni Jesus na nakahilig sa sinapupunan ni Jesus. Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro at sinabi sa kanya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. At nakahilig nga sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa kanya, Panginoon, sino yaon? Sumagot nga si Jesus, Yaong aking ipagsawsaw at bigyan ng tinapay ay siya nga. Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas na anak ni Simon Iscariote, kung saan sinenyasan ni Pedro si Juan na tanungin sa Panginoon kung sino ang magkakanuno sa kanya. Si Juan din ang isa sa 3 apostol na nakakita sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Hesukristo noong sila ay nagpunta sa tuktok ng bundok kasama si Pedro at si Santiago. Si John ay isa ring mangingisda sa Galilea katulad din ni Pedro. Siya ang nakababatang kapatid ni James the Great o anak ni Zebedee. Sinabi nila na si John o Juan ay nahuli ng mga otoridad at siya ay dinala sa Roma upang sentensyahan ng kamatayan. Ito ay ang paglubog o pagbuhos ng kumukulong tubig sa kanya sa harapan ng maraming manonood. Ito ay kanilang ginawa sa harap ng maraming tao sa isang Colosseum sa Roma kung saan ginagawang katuwaan at kasiyahan ang pagpaslang sa mga Kristiyano. Ito ang kanilang kwento. Ngunit kung ating makikita mga kaibigan, ay siya ay hindi napatay ng Roma. Kaya naman siya ay pinadala sa Patmos at dito niya sinulat ang libro ng Apokalipsis o ng Revelation sa English, ang huling libro ng Biblia. At siya lang ang namatay ng natural death sa lahat ng mga apostoles ng ating Panginoong Hesukristo. At kung ating makikita mga kaibigan, napakatindi ng pinagdaanan ng mga apostol alang-alang sa gawain ng pagpapalaganap ng magandang balita sa buong mundo. Kaya naman mga kaibigan, ito rin ang ating ginagawa, ang pagpapalaganap ng magandang balita ng katotohanan para sa buong sanlibutan, ang katotohanan ng kaligtasan na bagaman tayo ay makasalanan, tinubos tayo ng ating Panginoong Hesukristo at kung ating tatanggapin ang kaligtasang ito ay mamanahin natin ang buhay na walang hanggan. Na bagaman tayo ay makakaranas ng kamatayan, tayo ay mapalad dahil nasa atin at tinanggap natin ang ating Panginoong Hesukristo. Binabanggit pa mga kaibigan sa Matthew 5 verse 10-12, Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Oo mga kaibigan, mapalad ang mga tao na tinutuligsa alang-alang sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kaibigan, anuman ang mangyari, ipagpatuloy natin ang katotohanan ito sa ating mga kaibigan at ang Panginoon ang sa atin magpakailanpaman. Purihin ang Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.